gusto nyo yung mga ganitong content o ganitong pag-uusap kung saan man kayo nanonood ngayon sa YouTube man o sa Facebook, please share naman mga kapatid sa ating live streaming ngayon para mas madami pang makapanood nitong debate na ito. At kung nandyan kayo sa comment sa Facebook mga kapatid, meron tayong at highlights or at followers na keyword para automatic na mag-tag na yung inyong mga friends diyan mga kapatid. At pwede kayong mag-comment din sa ating comment box. So, umpisa na natin ang ating debate at bibigyan ko ng 10 minutes sa unang pagpapahayag si Pastor Lloyd sa kanyang patutunayan na ang kaligtasan na natamo natin sa lupa kailanman ay di mawawala. Pastor Lloyd, your time start now. Okay, so may isi-share ako kapatid. Iwan ko lang sige kung lang. nakikita. Hihintayin ko. Yan, nakikita. Okay. So, ayun nga po mga kapatid, at siyempre po sa mga kapatiran natin dyan sa pananampalataya, papatunayan natin na yung kaligtasan na natamo natin dito sa lupa ay kailanman hindi po yan mawawala. So, ang unang bahagi ng aking latag, anong dahilan bakit hindi po ito mawawala? Dahil yung nag-iingat po dito ay trabaho po yan at sa pag-iingat po yan ng tatlong persona. So the triumph and the security of our salvation, ito po ay hawak ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Bakit po yung totoong kaligtasan ay kailanman hindi po mawawala? So pansinin po natin mga kapatid na ang una pong nag-iingat po dito, hindi tao kundi yung Ama. Sa pamamagitan ng kanyang pagiging makapangyarihan o yung tinatawag natin na sovereign keeper. Yung pinupunto ko dito mga kapatid, ang pag-iingat po ng ating kaligtasan, ito po ay hindi nawawala dahil kailanman ang kaloob ng Ama ay hindi po nabibigo. Ayon po sa talatang gagamitin ko sa Juan 6, na ang talata ay 37 hanggang 39, so babanggitin ko lang po dito yung specific po na nabanggit ng pagkasabi, ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin at ang kaloob ng Ama ay hindi ko, pansinin po natin mga kapatid, iwawalay sapagkat hindi ko kalooban na mawala ang kahit isa sa mga ibinigay niya sa atin. So yung ibinigay ng Ama kay Kristo, yun po yung mga taong nagkatamo ng kaligtasan. Yan po yung mga taong sumampalataya kay Kristo. At yan po yung mga taong iingatan ni Kristo dahil kalooban po yan ng Ama. Ngayon yung tanong, kung mismo kalooban ng Ama na walang mawala kahit na isa sa mga ibinigay niya kay Kristo, kaya mo bang ipakita kung paano nabigo ang kalooban ng Ama? Saan ito mababasa sa Biblia? At ang pangalawang punto, dito po ay mababasa po natin sa pag-iingat po ng Ama, ang pagligtas ng Ama ay hindi po yan napuputol. Ayon po sa Roma 8, 29-30, ang sabi po, ang mga itinalaga noon pa man, kasunod po dyan ang pagtawag, ang pagiging makatuwid, at yung glorified, o yung tinatawag natin na niluwalhati ng ating Ama. Kung ang Ama ang nagtalaga, tumawag, at nag-aring ganap, at nagluwalhati, paano mo puputulin ang kaligtasan na siya mismo ang gumawa? May kapangyarihan ba ang tao na sisirain niya ang plano ng Diyos sa kaligtasan? Yan po ang pag-iingat ng makapangyarihan nating Ama. Pangalawa, hindi lang po yan sa pag-iingat ng Ama, kundi yan po ay sa pag-iingat ng ating Kristo o Panginoong Hesus. Yan po ang perfect Savior. Kung hindi po ganito kamakapangyarihan ang Kristo na inyong pinaglilingkuran, aba mag-isip na po kayo
dahil iibang Kristo ang inyong pinaglilingkuran. Ang pagligtas sa atin ng anak ay lubusan at sigurado. Sa Hebrews 7, ang talata 25, ang sabi ay lubusang iligtas ang mga lumapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Ito po yung mga taong binuhay muli, ibinigay kay Kristo, nanampalataya at nakatamo ng kaligtasan. Sapagkat siya ay laging nabubuhay upang mamagitan para sa kanila. So dito po ay nagiging mediator si Kristo. Sa anumang kahinaan ng tao, nandyan po si Kristo na siyang nagmi-mediate para po sa atin. Si Peter nga, nakabalik dahil sa panalangin ni Kristo sa kanya. Itayo pa kaya? Walang kahinaan ng tao na hindi kayang iligtas at patawarin ng Ama sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang tagapamagitan sa tao at sa Diyos. So yung tanong ko po sa aking katunggali, kung sabi ng Biblia ay lubusan, bakit ang bersyon ng aking katunggali ay pangsamantala? Bang sabihin mas malakas ang kasalanan kaysa patuloy na pagmimidyate ni Kristo? At dito po makikita po natin sa pang-apat ko na punto, the Son gave eternal life. Hindi po ito temporary life. Hindi bukas makalawa o mawala. Hindi 10 years, 20 years, or 30 years, or 50 years. Eternal life po yan. Walang hanggang buhay. Ang sabi po sa talata sa Juan 10:28-29, binigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Hindi po pang isang linggo, hindi pang isang buwan, walang hanggan. At hindi sila kailanman mapapahamak. Kung sabi ni Jesus, hindi kailanman mapapahamak, sino ba ang tao na magsasabing mapapahamak pa ito at pwede niya pang mawala? Ang salita ni Kristo ang dapat ba nating paniwalaan o ang tradisyon at turo lamang ba ng tao? At pangatlo, hindi lang po ito sa pangangalaga ng Ama at sa perpektong pagligtas ni Kristo, kundi yan po ay sa pamamagitan ng banal na Espiritu na kung saan ay eternal sealer. Ang Espiritu ay siyang tatak at katibayan. Ayon po sa Efeso 1:13-14, ang sabi, tayo ay tinataka ng Espiritu at katibayan ng ating mana hanggang sa araw ng pagtubos. Yung iniligtas ay siya rin pong mayroong katibayan at tatak hanggang sa huling araw ng As 3 minutes. Kung ang Espiritu Santo mismo ang silyo until the day of redemption, paano mo puputulin ang silyo ng Espiritu? May mas makapangyarihan pa bang free will mo kaysa sa silyo ng banal na Espiritu? The Spirit is the guarantee, not the payment that you can lose. Ayon po sa Efeso 4:30, huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo o Espiritu ng Diyos na siyang tanda na kayo'y kay Kristo hanggang sa araw ng pagtubos. Kaya dito po makikita po natin ang banal na Espiritu garantiya hanggang sa huling araw. Bakit naman ituturo mo na walang kasiguraduhan ang kaligtasan? Kung ang Ama ang pumili, ang Anak ang bumili, ang Espiritu Santo ang nagsilyo, sinong Trinidad ang nabigo kapag nawala ang tunay na kaligtasan na kanilang trinabaho? Yun lamang po mga kapatid. Okay. So dyan nagtatapos ang unang pahayag ng ating affirmative. Dako tayo sa unang pagtatanong ng ating negative. 7 minutes ito, Brother John Ray. Your time start now. Right, maraming salamat Mr. Moderator. Pastor Lloyd, okay ka lang dyan, Pastor? Okay. Ayan. Okay, so unang tanong ko about dito sa unang premises mo na the Father is the sovereign keeper, no? Hindi mawawala dahil hindi mabibigo. Tapos ginamit mong talata ang John 6:37-39.
ang ibinigay ng Ama ay siyang sumasampalataya. So, ang ibinigay ng Ama, siya yung sumasampalataya. So, itong mga sumasampalataya na ito, ibig mo sabihin, ito na yung hindi mawawala na sinasabi mong kinip ng Ama. Ito mga sumasampalataya. Yes po, ayon sa talata na nabanggit po diyan, yung hindi mawawala at iingatan ni Kristo ay yung mga taong ibinigay ng Ama sa Kanya. So pag binigay sila ng Ama sa Kanya, ang obligasyon po ni Kristo ay Objection, walang kahit Mr. isa. Moderator. Objection, proceed. Yes, klinaro ko naman po yun na yun ang ibinigay ng Ama. Ang question ko, Mr. Moderator, yung ibinigay ng Ama, yun ba yung mga sumasampalataya? Sumagot ako, moderator. Sabi ko, yes po. Yes, Okay, so okay. Sige. ang sagot niya dito, yes. Paliwanag ulit, Pastor Lloyd, sa yes. Okay, so ayon po dito sa talata, lahat ng ibinigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin. At ang kaloob ng Ama ay hindi ko iwawalay, sapagkat hindi kaloob ng Ama na mawala ang kahit na isa. So ibig sabihin, Next yung question. ibinigay ng Ama, Next question. So, itong mga sumampalataya na ito din ba yung tinatawag na bunga? In John 15:1? Ito din ba yung bunga na tinawag ni Panginoong Jesucristo? Ito yung mga sumasampalataya. yes po, ayon po sa John 15, kahit na po sa ibaba po doon, yung mga tinawag po diyan na sumampalataya, may kaakibat po yan na bunga. Dahil yung pagpili sa kanila ay hindi lang pagpili sa kaligtasan, kundi para mamunga pagdating po doon sa ibabang talata ng John 15. Okay, salamat. Next po. Salamat sa pag-confirm. So, using your premise na hindi magtatakwil yung Ama ng mga sumasampalataya or yung mga bunga, no? What if yung bunga or yung sumasampalataya ay hindi nakapagpatuloy or hindi nagbunga ang kanilang pananampalataya, itatakwil ba sila ng Ama or hindi? Hindi po. Ibig sabihin, i-clarify ko muna, moderator, yung hindi nagbunga ay itatakwil ba ng Ama? Yun ba yung tanong niya? Okay, so clarification, pabalik to sa nagtatanong. Ika-clarify mo ba or proceed na siya Sumagot sa... naman na si Mr. Moderator na hindi. So, patuloy na siya sa sagot niya. Okay, so yun lang yung clarification mo, Pastor Lloyd. Proceed ka pa din sa sagot mo. Pastor Lloyd, Yung sinabi ko kasi, sige po, sasagot po tayo. 20 seconds. So ayon po sa nabanggit niya sa John chapter 6 ay patungkol po sa kaloob at sa John chapter 15 ay patungkol po sa pamumunga. So yung totoong Kristiyano po ay mamumunga po talaga sa tamang panahon. Although kahit na hindi ko po na-capture yung kanyang totoong Next sagot, question. pero pwede niya tanungin ulit. Okay, sige. For the sake of siguro clarity, no? O itatanong ko ulit. Kasi sabi mo kasi na itong John 6:37-39 na kaloob ng Ama. Yung kaloob ng Ama, ito yung mga mananampalataya na sabi mo hindi itatakwil ng Ama. Yung mga ibinigay ng Ama kay Panginoong Jesucristo na mananampalataya na siya ring bunga according sa John 15:1. So tinanong kita, what if kung yung mananampata o yung bunga ay hindi magbubunga? Ibig sabihin ang kanilang pananampalataya ay hindi magbunga ba? Itatakwil ba sila ng Ama o ng ating Panginoong Jesucristo o mananatili pa rin silang ligtas kahit na hindi sila nakapamunga? Okay, 10 seconds, moderator. Sa John 15, Proceed. yung tinakda po dyan, before the foundations of the world, ay namunga po sila. Yung hindi namunga po ay hindi po totoong ligtas. Yung connection po kasi sa John 6, salvation, sa John 15, Next question, 10 seconds. Okay. Sabi mo ang John 15 hindi totoong ligtas. May sinabi ba sa John 15 from 1 to 10, may sinabi ba na hindi ligtas ang hindi namunga? Mayroon sinabi o wala? Meron talata tayong, yes, may mababasa tayo. Sa John 15:16, Yes, if my memory is right, no? Pinili ko kayo upang mamunga
at sa kabanalan. Hindi kayo ang Objection, Mr. pumili sa Moderator. akin. Objection. Objection. Proceed. Ang tanong ko kung may nabasa ba siya na ang mga hindi namunga ay hindi ligtas. Yan ang sabi niya eh. Ito, moderator. Objection. sumasagot, Proceed. sumasagot po ako. Ayon po Okay. sa John 15:16. Okay. So ganito, mag-judge muna ako, Ang bro. sagot ko dito sa John 15:16. Okay, ganito muna, bro. Kasi sasagot ka din naman dito. Judgment dito, ang sagot niya dito, bro, kanina, sabi niya, yes. Ngayon, Pastor Lloyd, pakisagot ulit. Proceed, bro. Yes po, meron pong mababasa. Sa John 15:16, bubuksan ko lang mamaya yung Biblia ko. Yung mga pinili kasi ni Kristo namunga. So yung kabaliktaran po noon, yung hindi namunga ay hindi po yan pinili ni Kristo. Next question. Next po. Okay, balik ako sa tanong ko na itong hindi magtatakwil ang ama. Itong premises 1 pa lang muna tayo, no? Kasi, sangayon ka ba na yung mga bunga o yung mananampalataya na ibinigay ng ama kay Panginoong Kristo kapag hindi namunga ay kanyang itatakwil o iaalis? Sangayon ka dito? Oo o hindi? Hindi po. Indeed. Yung ano po kasi dito sa sa John 6 ay patungkol po ito sa kaligtasan. Yung John 15 ay sa result. Kaya yung tinutukoy po dito, salvation at sanctification, magkaiba po yan. Next question. Okay, sige, dito muna Last lang. 40 seconds. 40 seconds na lang? Yes, bro. Bilis So dito lang tayo sa 1 Thessalonica 4:7, Pastor. Tinawag tayo ng Diyos para mamuhay sa kabanalan, hindi sa kahalayan. Ito ba yung mga sinasabi mong mga bunga o mga mananampalataya ni tinawag kasama si Pablo? Tinawag tayo sa kabanalan. Ito ba sila? Oo, hindi? Moderator, hindi ko pa nailatag. Pwede siya magtanong doon sa Okay. 3 persona na nilatag ko na Okay. So, umahawak na kaligtasan. hindi pa daw nilatag. Automatic next question. Okay, Last 20 okay, seconds. hindi pa niya tlag. Pero sinabi mo, yung mga mananampalataya, yan yung bunga. So yung mga bunga na tinawag, yun ba yung tinawag kasama si Pablo na mamuhay sa kabanalan? Yan ba yun sila? Oo, hindi? Yes or no? Hindi ka pa nilatag, moderator. Focus po siya sa... Okay. Hindi ko kinukot yung talata. Tinanong ko lang. Mr. Moderator, objection. Okay, objection. Yes, hindi ko na kinukot Negative. yung talata, pero inline pa rin ito sa ano niya, Mr. Moderator, sa sagot niya sa akin na yung mananampalataya, yun yung mga yung mga bunga, yun yung Okay, mananampalataya na ibinigay ng Ama kay Kristo. So yan ba yung sinabi ni San Pablo na tinawag sa pagpakabanal kasama si Pablo? Okay. Counter objection sa Counter kabilang objection, bani. moderator. Proceed, bro. Yung tinatanong nyo kasi bunga, yung present ko sa kaligtasan pa lang. Sa second Okay. presentation ko, kasama na po Kanina mo doon pa sinasagutan, yung Pastor, eh. bunga. Okay. So, ganito mga kapatid. Dito mga kapatid, again, pag sinabi talaga na hindi ko niya nilatag yan, either that is true or not, talagang in the next question ko yan. So, proceed, Bro Junri. Okay. So, itong si San Pablo, kapatid. Na Time. Okay, 7 next. minutes time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating first cross ng ating negative sa affirmative. So shoutout muna sa ating nasa live. Sabi ni Jaymar de la Cruz, di na nga makasagot, hagisan ng puting panyo, kawawa na kasi. Freddy Cabardo, laglag na si Pastor. Shoutout din mga kapatid dito kay Emmy Alfonso, ang kaligtasan kay Kristo di mawawala. Yung mga di nag-iingat na believer baka mawala. Question mark. Mechi Lada, sabi niya, kawawa ka naman kasi ang Diyos mo di kayang panghawakan ang sinasabi niya. At shoutout din mga kapatid dito kay Raquel Mabale. Good evening, bro Rasha. God bless, bro Junri, watching from Dubai. At Yam Montejo, God bless, bro Junri. Good evening, bro Rasha. God bless you. Kay Emmy Alfonso, syempre yung tatlong sister ko. Nandyan si Sister Nana ng Catholic, Sister Grace ng XMCGI, Sister Emma syempre isang XMCGI din, at si Sister Maria ng Aglipayan Church. Shoutout sa inyo lagi. So dito tayo mga kapatid sa negative presentation. Brother Junri ng Catholic,
Your time start now. Yes, maraming salamat Mr. Moderator, no. So, yun po ang reason mga kapatid, bakit po tayo negative, no? Dahil wala pong basihan yung kanyang pinagsasabi, no? Gumagamit siya ng talata na hindi po makakapag sustain sa kanya pong premises. Like halimbawa, sabi niya, ang ama daw ang keeper, no? Hindi mawawala ang sinumang ibinigay ng ama kay Panginoong Hesukristo according sa John 6:37-39. So tinanong natin siya, ito bang mga ibinigay ng ama kay Panginoong Hesukristo na sumasampalataya, ito ba yung mga bunga? Sumagot siya yes. Diba? Sumagot siya yes. Oh. So yung bunga na mananampalataya, kung sakaling hindi magbunga ang kanilang pananampalataya, itatakwil ba sila ng ama o mananatili pa rin sila? Actually, ang sagot niya ay hindi daw itatakwil eh. Kasi nungalingan po yun, no? Tingnan natin kung hindi ba magtatakwil ang ama sa mga bunga na hindi nagbubunga. O basahin natin ang John 15:1. Kasi malinaw kasi ang turo ni Panginoong Jesucristo dito sa John 15, mga kapatid, no? Basahin natin John 15:1 kung hindi ba magtatakwil ang ama, no? Sa mga bunga na hindi nagbubunga. O basahin natin ang wika ng ating Panginoong Jesucristo, hindi po ang wika ng mga pastor lang na nagbasa ng Biblia. Doon po tayo sa source of salvation ng ating Panginoong Jesucristo. Basahin natin kung ang ama hindi ba nagtatakwil sa mga bunga o mananampalataya na hindi nagbubunga. O, tingnan natin, basahin natin mga kapatid. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Oh, ang ama ang tagapag-alaga. Oh, hindi ba nagtatakwil ang ama na tagapag-alaga sa mga ubas na hindi namumunga? Oh, basahin natin ang 2. Inaalis niya. Sino yung niya? Ang ama. Ang bawat sangang hindi nagbubunga. At sa kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sanga. Oh, nagtatakwil naman palang ama eh. Diyan pa lang, mga kapatid, kita na hindi pwede yung kanyang pananampalataya na hindi na mawawala kailanman ang kaligtasan na natamo sa lupa. Kahit na magkaroon ka ng pagkakasala sa Diyos, hindi ka pa rin mawawala. Kalokohan po yun. Kayo lang po nagsabi niyan, hindi ang ating Panginoong Jesucristo. No? Ang pinakaunang mga tao na kanyang pinili, tinawag ang mga apostol. Actually, hindi pa nagpakamatay ang Panginoong Jesucristo. Nilinis na niya ang mga apostol eh. No, dito sa 15:3 mga kapatid, sa same chapter pa rin ng John. Sa 15:3, ang mga apostol, hindi pa siya nagpakamatay. Nilinis na niya ang mga apostol, ligtas na mga apostol. Pero sinabihan ba niya, ngayong malinis na kayo. Forever na kayong malinis, kaya no problem na para sa inyo. Hindi eh. Kahit nilinis na niya ang mga apostol, kinondisyonan niya ang mga apostol na manatili. Kasi pag ang mga apostol hindi makapanatili, impyerno sila. Kaya yung sagot natin ang sagot niya sa ating kaganina na yung mga bunga daw na hindi nagbubunga, hindi yun mga tunay na ligtas. Hindi mga tunay na ligtas, apostol lang ang sinabihan dito. Kausap na dito, mga apostol eh. O, basahin natin ang John 15:3-6. Kung hindi ba ito mga ligtas ang sinabihan niya, mga apostol kausap niya dito. Kaya nga tinanong kita, saan mo nabasa na ang mga kinausap niya hindi ligtas? Pumunta ka sa 15:16, wala namang sinabi din doon na ang mga bunga na hindi nagbunga, mga hindi ligtas, wala din eh. Interpretasyon mo lang yun eh. Kausap niya dito, pastor, no, kung aaralin natin exegetically, mga apostol kausap niya dito. Paano mo sasabing hindi ligtas ang mga apostol? Kausap niya dyan, mga apostol lang. Wala pa naman siyang ibang kausap dyan. Apostol lang eh. Basahin natin sa 15:3 mga kapatid. Nalinis na kayo. No? Nalinis na past tense sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Basahin nga natin to sa English eh. Basahin natin sa Good News Translation ha. Maganda nga pagkasabi nito sa Good News Translation, no? You have been made clean already by the teaching I have given you. O nalinis na kayo sa mga itinuturo ko sa inyo, no? Pero sinabi ba niya na okay na kayo?
na kahit pa magkasala kayo, hindi na kayo mawawala sa akin? O basahin natin ang sumunod na mga sinabi ng Panginoong Jesucristo kung okay na ba ang mga apostol kahit nalinis na. O sa 4, anong sabi niya dito? Manatili kayo sa akin, kinondisyonan pa eh. Sa kanila walang kondisyon eh. Kasi ligtas lang talaga. Once ligtas, always ligtas na sa kanila eh. Dito may kondisyon ng Panginoon. No? Manatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi mananatili sa puno. Kinausap niya dyan, pastor, mga apostol naman. Wala namang hindi apostol dyan eh. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo nananatili sa akin. So may kondisyon, kahit pa naligtas na sila, kinondisyonan pa rin. E paano kung hindi nila masunod ang kanilang kondisyon? O basahin natin sa 5 hanggang 6. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya. Ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. 6. Ang hindi nananatili sa akin, tandaan, ang kausap niya dito, mga ligtas, ang mga apostol. Kaya huwag kang magsabi na hindi ligtas ang mga kausap niya dyan. Ikaw lang nagsabi nun. Ang hindi nananatili sa akin gaya ng sanga ay itinatapon at natutuyo. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon, inihahagis sa apoy at nasusunog. Paano mo nasasabihin continuous ang kaligtasan mo kahit na hindi ka makapanatili? It's conditional, pastor. Although binigyan na tayo ng kaligtasan ng Diyos, conditional po yan. Para sa tao, hanggang kailan ang tao makapanatili. Kaya nga, in John 10:22, Mark 13:13, palaging iniulit yan ng mga ebanghelista, ang mananatili hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Ang kaligtasan, hanggang wakas yan. Hindi yan one time, big time, doon sa kamatayan sa krus o doon sa pagpapanampalataya mo. Kaya po, napakalaking negative po yan sa pananampalatayang Kristiyano. Sabihin mo, hindi na maiwawala kahit ba na magkasala ka, hindi pa rin maiwawala. Nonsense yung sinasabi nyo na ang mga gumagawa ng kasalanan, yung mga hindi tunay na ligtas, hindi mga tunay na ligtas, ang lahat iniligtas na. Hindi tunay na ligtas, mayroon bang piking kaligtasan? Ba naman kayo ang gumagawa ng sarili nyong aral eh. Ang kaligtasan ng Diyos, once and for all yun. Ba't yung sinasabi nyo hindi tunay na ligtas? In Hebrew 10 hanggang 14, once and for all ang Last 3 kaligtasan. minutes. Paano mo sabing mayroong kaligtasan na hindi tunay na ligtas? Kayo ang nangangaral niyan. Walang aral na hindi tunay na ligtas. Dinidistort nyo lang. Kasi meron kayong aral na yung tumalikod, yun ang mga hindi tunay na ligtas. Wala namang aral na ganyan ng Biblia eh. Nakalasap na ng kaligtasan yun according sa Hebrew 6:4. O basahin natin ng Hebrew 6:4. Hindi ba nakalasap ng kaligtasan yun? Yung mga tumalikod, nakalasap na ng kaligtasan. Tumalikod lang, kaya sila na naalisan ng Espiritu Santo. O Hebrew 6:4-6. Kasi ito yung mga ginagamit nyong reasoning na yung mga tumalikod, hindi mga tunay na ligtas yun. Walang hindi tunay na ligtas. Isa lang ang kaligtasan. Lahat iniligtas na. Pag tumalikod ka, nawala ang iyong kaligtasan. Kaya nga hindi doktrina ng Biblia na ang kaligtasan mo dito sa lupa, absolute yun, hindi na talaga mawawala kahit magkasala ka. Mali po yun eh. Mali po ang nyo yung inyong doktrina eh. O basahin natin ang Hebrew 6:4-6, no? Sapagkat paano pang panunumbalikin upang magsisi ang mga tumalikod na sa kanilang Last 1 minute. pananampalataya? Dati naliwanagan sila, nakalasap ng makalangit na kaloob at naging kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu Santo. Kabilang na sila eh. Nakalasap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos at nakadama ng kapangyarihan ng Diyos na lubusang mahayag sa panahong darating. Kapag sila'y tumalikod, pagkatapos malasap ang lahat ng ito, hindi na sila maaring panumbalikin upang magsisi sapagkat muli nilang ipinapako sa krus at inilalantad sa kahihiyan ang anak ng Diyos. Kaya wag po kayong mangaral ng wala sa Bible. No? Napakalinaw naman eh.
Ang turo ni Panginoong Jesucristo, manatili kayo sa akin. Kasi pag hindi kayo nanatili, impyerno kayo. Apostol po ang sinabihan doon, pastor, hindi ang mga Time. ligtas. Maraming salamat, Mr. Moderator. Okay, so dyan nagtatapos ang unang pahayag ng ating negative, Brother Junri. Dito tayo mga kapatid sa affirmative first Q&A. Proceed ka, Pastor. Okay, so dito tayo sa sa Juan 6:37 muna. Yung sinabi po doon na walang kahit na isa na mawala. Ito ba ay totoo o hindi? Yes, totoo yan sa mga makapananatili. Dapat i-contextualize mo ang aral ni Kristo sa buong ebanghelyo. Kasi ang aral ni Kristo hindi nag-stop sa John 6, meron pang John 15. Ano ang John 15? Manatili kayo sa akin, remain in me. Because apart of me, you can do nothing. Paano kung yung mga tinawag sa John Next 6, mga sumampalataya, hindi makapanatili? Impyerno, John 15:6. Ang sabi kasi sa talata, hindi mawawala ang ibinigay ng Ama. So pag hindi mawawala, sa inyo mayroong nawala. Kung hindi makapanatili, mawawala nga eh. John 15. Kaya nga sabi ko sa iyo, huwag kang huminto sa John 15. O John 6 kasi may John 15. Sa John 15, napakalinaw dito, John 15:2, inaalis nga ng Ama. Ama ang mag-aalis eh. Ama ang nagbigay, Ama ang mag-aalis. Sabi ni Panginoong Jesucristo, inalis niya ang bawat sagang hindi nagbubunga. Yan Next yung mga question. sinasabing nananampalataya sa John 6. Okay, so next po, sige puntahan natin ang John 15. Gigisahin kita rito. Dito po makikita po natin, Mr. sinabi Moderator, ni Jesus na ang Ama ang direct siguro nagtatanggal. question. Saglit lang. Objection, Mr. Moderator. Hindi, Objection muna. nagpipremise ako. Wait lang. Counter objection, Oh, Moderator. objection lang Sige. muna. Ang dami niya kasi Objection muna, sinasabi. unahin natin, Okay lang mag-premise, Mr. Moderator, pero ang dami pa niyang pasakalye. Direct na lang question, Mr. Moderator. Ang dami pa kasi pasakalye. Okay, affirmative, counter objection. Okay, counter objection, Moderator. Ang pagtatanong ko at paggawa ko ng premise, hindi yung obligasyon na i-correct. Yung Okay. obligasyon niya dito ay sumagot, hindi para itama kung ano Okay, itatanong ko sa kanya. So ganito mga kapatid ha, judgment dito sa kasi sa premise wala pa naman tayong rule kung gaano kahaba to. However, time naman niya naman to. Pero nadidinig naman ng kabilang panig na as much as possible daw, as direct question as possible. So, Mr. Pastor Moderator, clarify ko lang. Okay naman Yes, mag-premise. Huwag lang yung mga patutsada ba na gigisahin kita dito. Direct mo na Ay. lang yung premise mo. Okay. Yung sa word na gigisahin daw. So- Wala namang rules na bawal 'yan, 'di ba? Oh, Moderator? yes bro, wala naman. So ganito na lang. Kung Request lang naman yun. Ito, request naman to mga kapatid na nadidinig naman ng kabilang panig. So, pero wala kang nilalabag dito, Pastor Lloyd ha. Proceed lang, Pastor Lloyd, sa question. Proceed. Sa John 15:16, I'm sure. ang namunga ba diyan ay totoong mananampalataya o kasama po diyan yung hindi? Mr. Moderator, hindi ako gumamit ng John 15:16, pero dahil tinanong niya, basahin ko muna Mr. Moderator kung ipapahintulot niya. Hindi ako gumamit ng John 15:16, siya ang gumamit okay. yan. So ganito, merong request sa kabilang panig. Pastor Lloyd, actually wala kasing time yung sumasagot dito na magbasa ng labas sa 20 seconds, bro, Pero kung hihingiin mo sa kabilang panig na babasahin niya, so Pastor Lloyd, doon ka pa din ba sa sagot mo? Or sa pwede tanong siyang mo? magbasa. Hindi, Pwede ganito. siyang magbasa. Hindi, ganito. Kasi sa moderator kasi, umaandar lagi yung 20 seconds siya pag nagbabasa si Brother Jun Riba. So pag maubos ang 20 seconds, pwede mong ulitin, Pastor Lloyd, yung tanong mo ha, para makasagot siya. So, proceed sa sagot. 20 seconds po, Jun Ray. Okay, so babasahin natin, no? Kasi pinahintulot niya, hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. Hinirang ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. Okay, so ano ang tanong dyan, Mr. Moderator? Nabasa ko na. Next question. Proceed. Ang nagbunga Sorry. ba
ay mga totoong mananampalataya? Yes. Yes. Totoong mananampalataya, pero balikan mo ang John 15:3. Ang sabi niya sa John 15:4, manatili kayo sa akin. Mga totoong mananampalataya ang sinabihan din niya dyan sa John 15:4, mga apostol yun. Kausap lang naman niya sa John 15, apostol lang eh. Oh, binigyan niya ng assurance, binigyan din niya ng, Mr. Wait lang. Moderator, objection, hindi pa tapos? Okay, hindi pa tapos, proceed lang. Bro Sa, John Wick. sa John 15, ang kausap niya dyan, mga apostol lang. Binigyan niya ng assurance, binigyan din niya ng kondisyon. Ano yung kondisyon? Manatili. Kasi kung hindi manatili, John 15:6, Next question. Next question. Yung sa pananatili, ginamit ang analogy na sanga. Ang sanga ba ay may kakayanan na manatili at hindi? Hindi, kung hindi Hindi. makapanatili kay Panginoong Kristo. Sinabi niya dyan sa John 15 sa John 15 5. Pag hindi nakapanatili sa kanya, hindi nga mag-aano yung sangay. Kaya nga manatili dapat kay Christ. Ang sinabihan nga niya rin mga apostol, hindi mga hindi ligtas, mga ligtas yun. Ibig sabihin, may tendency na yung mga Next ligtas question. na maaari pang mawala. So ibig sabihin ang sanga ay walang kakayanan. May kakayanan sa inyo na kaya niyang tanggalin ang kanyang sarili sa puno. Yes! Kasi yun ang sinabi ni Panginoong Yes. Kristo. Nung manatili kayo sa akin kasi wala kayong magagawa. Yes, Mr. Moderator, sumagot ako Hindi pa, continue pa, proceed pa, bro. Kasi John yun nga Wick. ang sabi ni Panginoong Kristo sa kanyang mga alagad eh. Manatili kayo sa akin. Kasi ang sangang hindi nagbubunga kapag hindi nakapanatili sa akin. So conditional yun. Conditional, may kondisyon ang Diyos sa mga tao, sa mga pinili niya. Next Kahit question. sa mga apostol. Next question. Sa analogy kasi na ginamit, itong puno, ito ang sanga, kaya niyang tibagin ang kanyang sarili na makawala sa puno. Kaya? Kaya ba? Kaya? Kapag nilabag ang utos ng Diyos. Kaya nga sabi ni Panginoong Kristo sa John 14, ang sabi niya sa John 14, sumunod sa kanyang mga utos, John 14:23, ang sabi niya dito, sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin, sa aking mga salita, at sa aking Ama ay pupunta kami Next sa Kanya. Okay, next question. Sa Last 1 minute. John 15, 1 and 3, may tinanggal. Anong tinanggal dito? Mga mananampalataya na namunga? Or kaya tinanggal sila kasi hindi sila totoong mananampalataya? Wala pang tinanggal dyan. Yan ay babala na ihihiwalay ang mga sangang hindi nagbubunga. Ang sinabihan niya dyan, mga apostol, pastor, mga apostol pa lang ang kasama niya dyan. Wala pa tayo dyan. Mga apostol pa lang. Ang sinabihan niya, mga apostol niya dyan, na ihiwalay ng Ama ang sino mang sangang hindi nagbubunga. Ano yun? Para yun sa mga apostol na mga ligtas Next question. Pero binabalaan pa. Next question. Next question. Ang context ba dito, alam mo ba ang context dito na ito'y patungkol sa mga Israelita, yun ang kanyang tinutumbok? Ang context niyan, Na ang mga alagad niya. Kaya nga sa John 15:3. Sa John 15:3, napakalinaw dyan, sino ang kausap niya dyan, specific sa kanyang mga apostol, sabi niya, nalinis na kayo. Sa pamamagitan ng salita, mga apostol niya ang sinabi dyan eh. O anong sinabi niya Next question. So Next hindi ko question. tinanong yung sa mga Time. apostol niya. Yung context po 7 dito. minutes time. Okay. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating first stage ng debate. So shoutout muna sa ating nasa live mga kapatid. Shoutout kay Freddy Carbado. Congratulations bro. Junri Di Mateo. Manatili nga wag osas. Shoutout din mga kapatid kay The Bread of Our Soul. Kaya nga laglag dahil tumalikod. At dito din kay Ed Ozas Sotnas. Sino ang tumalikod at hindi nanatili, ang mga ligtas ba? Shoutout din kay Bitsy Kiboy. Sabi niya, tig-ik ning sulpot aning nagpatuga-tuga ron. Shoutout din mga kapatid dito kay Jamer de la Cruz. Kahit murahin pa nga nila ang Diyos, okay yun kasi di na mawawala ang kaligtasan sa kanila. Ha ha ha. At shoutout din dito kay Freddy Mendoza. Ayan. So, Pastor Lloyd, sa yung rebuttal 10 minutes, your time start now. Okay. So, sa rebuttal ko po rito, una, sa comment section,
hindi po kami sulpot dahil ang totoong iglesia ay nananatili sa aral ng mga apostoles, hindi po sa tradisyon ng mga pagano. At pangalawa, ang totoong ligtas ay hindi po sila nagmumura sa Diyos. Dahil walang tao na mayroong banal na espiritu na ibablaspheme niya at iki-curse ang Diyos na nagligtas sa kanya. Tapos pangatlo dito po sa ginamit po niya, bakit hindi niya po tinutulan yung tatlong persona na nagligtas? Ikaloob nga ng Ama na ililigtas niya yung kanyang mga pinili na ibinigay kay Kristo, pero sa aking katunggali ay hindi pala nasusunod ang kaloob ng Ama. At ang sabi naman doon sa John 15, pansinin niyo po mga kapatid, ang context po dito, hindi lang po ito tumutukoy sa mga apostol ni Kristo. Sana sa katunggali ko mag-aral po siya ng historical context. Ito po ay tumutukoy po yan sa mga Israelita. Yung mga ulibong sanga po dyan na tinanggal na hindi namunga, yan po yung mga Hudyo na hindi naniniwala at nananampalataya kay Kristo. Yan po yung nabanggit din po sa Romans chapter 10 tsaka sa 11 na nabanggit po doon. Kahit po sa 9, mayroon na din po doon. Patungkol din naman ito sa mga taong namumunga. Pero dito, kung pansinin ninyo mga kapatid, meron pong tatlong klaseng sanga po dyan. Yung hindi nakakabit kay Kristo, yung tinanggal, at yung namumunga. Yung namumunga, sila po yung totoong mga tinawag at pinili ni Kristo. Hindi niya daw nilatag yung 16. Pero hindi ba pwede niyang sagutin na bumasa lang siya ng verse 1 at verse 3 pero sa ibaba ay hindi niya tatanggapin? Isinabi naman diyan, hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. Hinirang ko kayo upang kayo ay humayo at bumunga at manatili ang inyong bunga. Ibig sabihin, ang totoong ligtas ay mamumunga. Kung may hindi manamunga, hindi po yung totoong ligtas. Sana po pag-aralan niya po yung context ng talata. Tapos gumamit siya ng Hebrew chapter 10. Wala na daw alay. Pero yung tanong ko po, alam niya po ba yung context ng John chapter 10? Kahit doon na lang po sa John chapter 6. Sa John chapter 6 ng Hebrew, ang patungkol po doon, patungkol po yun sa lumang mga aral at palatuntunan ng mga Hudiyo, hindi po yun patungkol kay Kristo. Sa John 10, malinaw po diyang na binanggit na yung mga taong pinatawad, yan po ay forever at ganap. So mamaya, kung tatanong niya po, ay sasagutin po natin, pero magpo-proceed po ako sa aking presentasyon. So dito, ang position po natin dito mga kapatid, ang mga taong ligtas po ewan ko lang kung makita sa monitor. Hindi niya natutulan yung tatlong persona na nagligtas, sana dito tumutol siya. Salvation is present position po yan. Sabi sa 1:5:24, ang nakikinig ng aking salita at sumasampalataya has eternal life. Binigyan na po. Yung eternal life, hindi po yan binigay pagkatapos niyong mamatay dito pa sa lupa. Kahit yung taong nabubuhay ngayon, mayroon na pong buhay na ipinagkaloob si Kristo. So ang buhay na walang hanggan ng mga mananampalatayang ito ay ipinagkaloob na po sa atin. At yan po ay hindi nawawala. At hindi po yan darating ang hatol. Tapos dito po mababasa po natin na kung saan sa talata pong nabanggit, ang nakakinig sa aking salita ay sumasampalataya, ay may buhay na walang hanggan at hindi darating sa paghahatol. Kung hahatulan siya, ibig sabihin hindi totoo yung John chapter 5, verse 24.
Tapos dito, not only salvation ay nasa atin na ngayon, kundi salvation ay kompleto na po na trabaho ng ating Panginoong Hesus. Sa Roma 5:1 ang sabi po, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Kung tayo ngayon ay nanampalataya kay Kristo, napawalang sala na po tayo. Ibig sabihin, ang napawalang sala, hindi na siya sisingilin sa kanyang kasalanan. Dahil si Kristo na po ang siningil. Pag sisingilin pa siya muli, double jeopardy po yan. Ito, Hebrew chapter 10, sabi nga sa 14, sa makatuwid sa pamamagitan lamang ng isang paghahandog at kanyang ginawang ganap magpakailanman ang paglilinis, forever po yan. Ang context sa John chapter 10, patungkol po yan sa kasalanang paghahandog sa dugo ng hayop, tsaka pag-aalay ni Kristo. Ang taong walang kapatawaran, yung naniniwala sa alay sa pamamagitan ng handog ng hayop. Yan po sa verse 5, kaya ginawan ng katawan si Kristo upang ialay. So yung verse 10, isang bisis nilang inalay. Tapos sa 14, yan po ay ginawang ganap magpakailanman. Pag-aralan niyo po yung ginawang ganap magpakailanman, forever po yan. Sa etymological na pag-aaral, past, present, at future, yung kapatawaran po dyan. Isa kasunod po niyan, 17, God will remember no more your sin. Ang ating Ama ba ay tapat sa kanyang pangako? Yes. Kaya nga pagsisinungaling po yan. Tapos salvation is not maintained by human power. Hindi po yan. Alam ko naman na gusto nyo nang ipalusot yung pagkawalaan ng kaligtasan. Last 3 Para minutes. mapalusot nyo po yung purgatorio ninyo at pananalangin sa mga patay. Objection, Mr. Moderator. Presentation ko po ito, moderator. Wait lang. Objection, Mr. Moderator. Mauna tayo sa objection na. Objection, may counter-objection na. Proceed. Clarification na, Mr. Moderator. Hindi ba pwede mag-object o pwede mag-object sa presentation? Pwede. Okay. Maraming salamat, Mr. Moderator. Red hearing, Mr. Moderator, umabot sa purgatory at sa panalangin ng mga patay. Hindi ba niya kayang itayo yung kanyang Mr. Moderator? At kinakailangan niyang mag-red hearing? Okay, so nag-object ka dahil doon sa pagbanggit ng purgatory at prayer. Pastor Lloyd, counter-objection? Okay, so counter mo, pa-stop lang yung time ko kasi nga mamaya pwede naman siyang tumutol. Regarding po yan sa topic natin. Itinutol nyo na, may nabanggit nga kayo kanina na hindi naman include sa presentation ko. Kaya yung patungkol sa purgatory at panalangin sa patay, include din po yan sa pagkawala ng kaligtasan. Kasi nga, sa katolikong pananampalataya ay may purgatory pa at panalangin sa mga patay. Red hearing, Mr. Moderator. So ganito mga kapatid, judgment natin muna dito. Ang topic kasi natin dito yung patungkol sa kaligtasan, no, na dito nga ay hindi maiwawala. In contrast dito sa observation ng kabilang panig na kaya nga naiwawala dahil meron daw kayong ibang doctrine, Brother John Ray, sa purgatory at ganito. Usually kasi pag sasabi sa akin na out of topic or kung ano man, ginagamit kasi ito ni Pastor Lloyd, even pa that is true or not, it follows or not, mga kapatid, pinapayagan pa rin ng moderator yan. So proceed lang, Pastor Lloyd. Okay, so dito po tayo, balik po ako doon sa presentation. Last 2 minutes, 36 seconds. Maintained by human power. Hindi po yan sa ating kakayanan. Ang sanga nga, walang kakayanan po yan na ihiwalay yung kanyang sarili sa puno. Illogical po yun. Sa 1 Peter chapter 1 verse 5, ang sabi po, kayo'y iingatan. Keep sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Kung hindi kayo naligtas o nawala yung inyong kaligtasan, ay hindi makapangyarihan ng Diyos na nag-keep po sa inyong kaligtasan. Salvation is guaranteed by promise of God. Nabasa ko naman kanina, pero dito na lang sa Titus 1:2, ang sabi po, at bigyan sila ng pag-asa sa buhay na walang hanggan, bago pa likain ang sanlibutan,
ang buhay na ito'y ipinangako na ng Diyos na kailanman hindi nagsisinungaling. Pag nagpangako po ang Diyos ng eternal life po yan. Dahil hindi po sinungaling ang ating Diyos. Tapos salvation is secured by the Trinity cannot fail. So dito po, makikita po natin na ang Ama ang pumili, ang Anak ang bumili, ang Espiritu Santo ang nagsilyo, pero minsan nabibigo sila dahil sa kasalanan ng tao. Hindi ba makapangyarihan ang Diyos na ating pinaglilingkuran? So mga kapatid, ang kaligtasan po Last ay 1 minute. ibinigay po sa atin ngayon. Ito po ay tinapos ng Anak, sinilyuhan ng banal na Espiritu, at may pangako po ang Ama na kailanman ay hindi po yan mawawala. Yun lamang po. God bless po sa ating lahat. Okay. At dako tayo sa second cross ng ating negative. Brother Junry, your time start now. 1 minute lang, Mr. Moderator. Wait lang, Mr. Moderator. Wait lang. Okay. So shoutout muna sa ating nasa live mga kapatid, dyan sa Punto por Punto sa YouTube channel ninyo. Shoutout sa mga nagla-live ngayon, kung hindi ko napapansin kung ilan ng yung nagla-live ngayon. So dito din mga kapatid sa ating Facebook, meron tayong 78 live comments dito. Sa malaking shoutout sa inyo. Bro John Ray? Okay. So mga kapatid, magsabi ka lang bro pag ready ka na. Shoutout kay Freddy Mendoza, kay Melody mga kapatid. Shoutout din kay De Mateo Celeso. Ayan. So isang malaking shoutout sa inyo. At dyan din mga kapatid sa ating nasa live. Teka ha. Tingnan ko muna. Ayan. Shoutout kay Muslim Islam, kay Christian Aranda. Ayan. Kay Fire Eyes. Shoutout din kay Archie. At nandyan din si Christina Aranda. Bro John Ray? Yes, Mr. Moderator. Dumating na ako ulit. Okay, 7 minutes. Proceed, bro. Alright. Maraming salamat, Mr. Moderator. No? At Pastor Lloyd, okay ka pa dyan, Pastor? Andiyan pa ba siya, Mr. Sige, Moderator? tuloy lang bro. Okay, Pastor, isa sa nasabi mo itong huli lang, no, na may nasabi ka na hindi na sinisingil, no, yung mga ligtas na, no? Totoo ba yung narinig namin na hindi na maniningil si Kristo sa mga ligtas na? Yes po. Ayon Yes, po no. yan sa kanilang kasalanan dahil ginamit ko ang Hebrew chapter 10. Okay. So dito sa Next question. 5:26 ng Matthew, Pastor, ito ang sinabi ni Panginoong Kristo. Tandaan mo, hindi ka makakalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ng kaunti huli-huli ang barya na dapat mong bayaran. Naningil ba ang Kristo o hindi? Naningil o hindi? Moderator, pakilinaw po ng sagot niya. Saan po yan? Hindi ko rin po nabasa. Okay, so tumawag ka ng moderator bro kung meron kang gustong ilinawin kung saan yan. Brother Junry, Counter objection, Mr. Moderator. objection mo. Counter lang bro. Bro, saglit lang. Yung signal kasi natin, medyo nag-fluctuate siya. Baka may nag-added loaded. Baka Okay, meron counter kang hindi objection. na-agap. Okay. Objection, proceed. Pinapalinaw niya sa akin yung sagot ko, Mr. Moderator. Nagtatanong po ako, hindi ako sasagot. Okay. So ganito mga kapatid, palinaw na lang daw yung Okay, tanong. linawin natin, Mr. Pero Moderator. naka-stop to ha, bro. Sabi niya kasi yung mga ligtas na hindi nasisingilin. Sabi niya, hindi nasisingilin ni Kristo ang mga ligtas na. Bakit sa 5:26 ng Mateo, sabi dito, tandaan mo, si Panginoong Kristo nagsabi nito, hindi ka makakalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang barya na dapat mong bayaran. Naningil ba dito ang Kristo o hindi? Okay. Naningil o hindi? Hindi po. Ipinapaliwanag niya lang na yung kasalanan po dyan ay may katumbas na bayad. Pero yung bayad po niyan, tandaan natin, hindi pa dyan namatay si Kristo. Kaya nung namatay siya, binayaran niya na. Kaya pagdating sa Romans chapter 8 verse 1, wala nang hatol ang sinumang nasa kay Kristo. Kaya nabayaran. Next po. Next question. Yung pagsabi na hindi ka makakalabas doon hanggat hindi mo nababayaran, hindi ba paniningil yun? Oo, hindi. Paniningil, pero yung paniningil po dyan ay binayaran po ni Kristo. Alamin po natin na kung saan ay hindi
po dyan nag-alay ng buhay si Kristo. Nung nag-alay na siya, nabayaran na yung ating kasalanan. Hebrew chapter 10, bababa sa verse 14. Next po. Next Okay, question. maraming salamat. Dito naman tayo sa sinabi mo na ang buhay ay hindi mawawala. Sabi mo ito, no? Ang buhay ay hindi mawawala. So babasa muna ako ng talata as premise, tapos itatanong ko sa iyo, no? In 1 Timothy 6:12, ito ang sinabi ni St. Paul. Ipaglaban mo ng mabuti ang pananampalataya. Panghawakan mo ang buhay na walang hanggan dahil diyan ka tinawag ng Diyos. Panghawakan daw ang buhay na walang hanggan. Sinabi ba ito ni St. Paul na panghawakan ng buhay na walang hanggan kasi pwede pang mawala ito o dahil hindi na maiwawala? 10 seconds. Ang context Proceed. po dyan ay work out, not work for. Ibig sabihin, pag work out, nandiyan ang kaligtasan. Objection, Mr. Moderator. Next question. No Next objection po. sa 10 seconds, bro. Next question, bro. Ano, Mr. Moderator? Walang objection sa 10 seconds, bro. Paano kung itanong ko ulit tapos 10 seconds din lang itanong niya? Ay sagot niya. Ganun talaga. No objection tayo sa 10 seconds, bro. Next question, bro. Ulitin ko, Mr. Moderator, kasi sinabi niya kasi, Mr. Moderator, ang buhay ay hindi mawawala. Hindi daw mawawala ang buhay na walang hanggan, sabi niya. Ang sabi dito ni St. Paul, ulitin ko, panghawakan mo ang buhay na walang hanggan. Ang question, sinabi ba ito ni St. Paul kasi pwede pang mawala ang buhay na walang hanggan o hindi na talaga mawawala? 10 Sagot? seconds. Ang 10 context seconds. po dyan, to put into practice. Hindi na pagtrabahuan mo ang iyong kaligtasan. Pag-aralan mo, work for. Hindi, yan nabanggit po ay work Next out. question, 10 seconds. O ulitin ko sa Next makatlong panahon, bibigyan ko ba siya ng isang pagkakataon, Mr. Moderator, para maayos niya yung kanyang pananampalataya? Sabi mo, hindi na mawala ang buhay na walang hanggan dito sa lupa, no? Hindi na mawala ang buhay na walang hanggan dito sa lupa. Ang sinabi ni St. Paul, panghawakan mo ang buhay na walang hanggan. Sinabi ba niya ito kasi may tendency na mawala pa ang buhay na walang hanggan o dahil hindi na talaga mawala ang buhay na walang hanggan? Dalhin sa dalawa. Sagot? 10 seconds. 10 Ang paggamit po ng paghawakan ay iba po sa Grego na ginamit. Diyan po ay pagpapakita na kung totoong ligtas Ay, ka, nako. ipakita sa iyong buhay. Next Next po. question, 10 seconds. Okay, dito sa John 10 na lang tayo. Sa John 10, sa ngayon ka na ang kinilala dyan ay mga tupa. Yes po. Sangayon po tayo na may sa John 10, mayroon po diyang mga tupa, pero mayroon din po yang tumutukoy sa hindi tupa ni Kristo. Next po. Next question. Mayroon ba dyan tinutukoy sa, mayroon bang sinabi si Panginoon sa Kristo dyan hindi tupa? Mayroon at mababasa po Meron. yan sa verse 26 na kung saan hindi kayo naniniwala sa akin dahil hindi ko kayo mga tupa. Objection, Mr. Moderator. Saglit lang, hindi pa tapos. Wait lang. Objection to, Pastor. Mauna ang objection, bro, ha? Meron namang counter-objection. Kasi kanina proceed tayo. Mr. Moderator, nung nagpahayag siya, John 27 to 30 o to 29 lang. Doon lang ako nagtanong sa kinuha niyang talata, John 10:27 to 30, ba't siya bumabalik sa 26? Okay, so... So ang question ko Mr. Moderator sa John 27 to Objection 29, kung ang Okay. mayroon Wait lang, bro, mayroon ha? bang hindi tupa sa John 10:27 to 29? Meron o wala? Okay, Pastor Lloyd, counter-objection, proceed, Pastor. Counter-objection, moderator. So yung nabanggit po doon ay John chapter 10. So hindi pwede kumuha sa John chapter 26. Prop texting po yung hinahanap ng aking katunggali. Hindi po Okay. yung context. Okay, so ganito mga kapatid. As I observed kasi yung sa pagtatanong dito, merong tinutukoy yung negative na talata. Pero doon kasi sa questioning, yung sa John lang, sa John ba to yun? Itong talata na ito? Dito kasi Brother Junri, Ang kinote niya kanina, Mr. Moderator, ang dalawang verses lang, John 10:28-29 nga lang ang kinote niya na hindi daw mapapahamak okay. Okay, so ganito, sa akin kasi kahit sumagot doon siya sa baba nung sinasabi mo nga, pinapayagan ko pa din yun as a valid answer niya at nirabat mo na lang mamaya ha. So Pastor Lloyd, proceed Pastor sa yung sagot na yung sa tupa. So Lloyd? Okay. So mayroon ba diyang hindi totoong tupa? Nandyan po sa verse 26.
Tapos yung nabanggit po dito sa verse 27, 28 at 29, totoo pong tupa yan ni Kristo. Yun po yung sagot ko. Next Okay. question. So yung mga totoong tupa, ito ba yung mga tinubos na or mga naligtas na? Yes po, yan po yung mga Yes. totoong niligtas na po ni Kristo at sumasampalataya sa Kanya at sumusunod. So currently, yan po ay tumutukoy sa mga disipulo ni Kristo at yung mga Hudyo po dyan na hindi totoong tupa ni Kristo sa 31, gusto siyang batuhin. Next po. Next Next question. question. Alam mo ba na may hula si San David na may mga tupang tinubos na itinakwil ng Diyos? Alam mo o hindi alam? Moderator, nag-choppy siya sa una. Choppy. Yung- Time stop mo na. So, paulit na lang, bro, kasi choppy to. Okay, kay clarify Naka-timestamp natin, to. Mr. Moderator, na yung mga tupa, ito ba yung mga tinubos at iniligtas na ng Diyos? Sabi niya, oo. Alam ba niya, Mr. Moderator, na may sa hula ni David, may mga tupa na tinubos na naitakwil pa? Alam ba niya, oo o hindi? Alam mo ba daw? Oo, hindi. Sulit. Alam ko po mga kapatid, pero Alam. yung tupa pong iniligtas ni Kristo ay tupa ni Kristo. Yung hindi man at inalis ay hindi po yung totoong tupa ni Kristo. Dahil ang context po, John 6:10, verse 26, hindi kayo naniniwala dahil hindi ko kayo tupa. Pero yung tupa ni Kristo ay sumusunod, Next question. bibigyan Okay, niya ng dahil buhay alam na mo walang pala, hanggan. susangayon ka na ngayon na ayon sa hula, mayroon pala mga tupang tinubos na itinakwil pa. Sangayon ka na may naitakwil pala ng mga tinubos na. Oo, hindi. Oo, hindi. Hindi mga kapatid, Hindi. dahil ang totoong tupa na tinubos ni Kristo kalaman ay hindi mawawala. Kung may nabasa ka man text, mali lang po ang iyong interpretasyon. Next po na tanong. Next question. question. Ulitin ko. Ang tanong ko sa iyo kaganina, yun bang mga tupang tinubos, yung mga sinasabi mong tunay na tupa, ito ba yung mga sinasabi mong tinubos na? Sabi mo, yes. Oh, yes. Sabi mo, yan ang sagot mo, yes. Yan yung mga tinubos na. Alam mo ba sa hula na may tinubos na naitakwil pa? Alam mo, oo, hindi. Sagot? Alam ko po, pero Alam. yun hindi po yung tumutukoy sa tupa po ni Kristo. Yung John 10:11, ang sabi po, siya ay mabuting pastol at inalay ang kanyang buhay para sa kanyang tupa. Time. Yung kanyang 7 tupa minutes time. ay yung kanyang tinubos. 7 minutes time. So, dyan nagtatapos mga kapatid ang second cross ng ating negative. So, shoutout muna sa ating nasa live. Shoutout kay Tejo Anibar. Bakit ganyan? Sulpot na pastor, iwas-iwas sa tanong. Sabi ni Champs Fernandez, nabutata si pastor sa tupa. Shoutout kay Freddy Cabarrado. Mechila, ko sa'yo, ilatag mo ngayon dito. Patunayan mo na ang sekta mo ay si Jesus Christ ang founder. Kahit isang ebidensya lang. Shoutout din mga kapatid dito kay Mitch. Chi, hindi ako kasama doon kasi buhay pa ako at ang mga totoong Kristiyano, yun at ang nagpapatay mga Katoliko. Shoutout din mga kapatid kay Eril Matt Namulas. Talo na naman ang manok ni Bro Russia. Shoutout din kay D. Mateo. Ito talaga kinakatakutan na tanong na mga sulpot. Sino ang founder ninyo? Gideon Marcaida, ang buhay na walang hindi talaga mawawala kapag ito'y iyong nakamtan na. Shoutout din mga kapatid dito kay Eril Matt Nomolas, parang talo na naman si Junri. So mga kapatid, tuloy-tuloy tayo dito at sa rebuttal ng ating negative. Brother Junri ng Catholic, your time start now. Maraming salamat, Mr. Moderator. No, di ko alam kung paano hilutin ni pastor yung kanyang mga kontrahan kanina, no? Doon tayo nag-umpisa sa hindi daw maniningil ang Panginoong Jesucristo. Anong hindi? Daming talata na naningil ang Kristo, no? Hindi ka siguro nagbabasa ng Ebanghelyo. Basahin mo yung yung talento na ibinigay ni Kristo. Limang talento ibinigay niya. Siningil nga niya lahat yun eh. Tapos yung hindi hindi na-comply sa kaniyang gusto, nilagay nga sa impyerno eh. Tapos sabihin mo hindi maniningil. Oh. Sumagot ka nga, di ba? So, naniningil? Tapos ba't mo sinabi ka ganinang hindi maniningil? Kung sisingil pala. O buhay na walang hanggan daw.
hindi na mawawala ang buhay na walang hanggan. Dito yan sa lupa kasi yun ang topic namin, no? Dito sa lupa, hindi na mawawala ang buhay na walang hanggan sa lupa. Bakit sinabi ni St. Paul, panghawakan mo ang buhay na walang hanggan? Dahil ba may tendency na mawala yung buhay na walang hanggan? O dahil hindi na talaga mawala ang buhay na walang hanggan? 10 seconds. Hindi yun sagot. Pag-iwas yun, pastor. No, hindi mo kayang tindigan yung pananampalataya mo. Pag sinabi mong hindi maiwala yung buhay na walang hanggan, kahit ano mangyari, panindigan mo yan. Wag kang sumandal sa 10 seconds. Nakakahiya ka naman. 10 seconds lang panlaban mo. Sabi mo hindi mawala ang buhay na walang hanggan eh. Sabi ni St. Paul, panghawakan. Sasabihin mo ba yan? In logical thinking, pastora, in logical thinking, sasabihin mo bang panghawakan ng buhay na walang hanggan? Dahil ang reason mo, hindi na yan mawawala? Logical reason. Gumamit ka ng logical reason, pastor. Sasabihin mo ba, hawakan mo yan kasi alam mo na hindi yan mawawala? Pag sinabi mo panghawakan, ibig sabihin may tendency mawala yan. Bakit? Yung buhay na walang hanggan na natanggap natin dito, it is a promise. Promise pa lang yun. Oh, sabi ni St. Paul sa Titus mga kapatid, promise pa lang yun. Titus 1:1-3. O basahin na lang natin dito sa 2 para hindi na masyadong maraming babasahin natin, no? Basahin natin sa King James Version. Promise pa lang yun. Huwag mong sabihin nagmanifest na sa iyo yan. Promise pa lang yan eh. O sabi dito, in hope of eternal life. Hope pa lang. Promise, pag-asa pa lang yan. Basahin natin sa Tagalog. Sa pag-asa sa buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos. Pag-asa pa lang yan, mga kapatid. Kaya nga sabi ni St. Paul, panghawakan mo kasi pag-asa pa lang yan. Wala pa, hindi pa nagmamanifest sa atin yan ngayon. Oh, ano pang sabi niya sa pag-asa na buhay na walang hanggan? Hinihintay yan na may pagtitiis. According sa Romans 8:24. Hindi kasi marunong mag-contextualize ng talata eh. Basta lang makabasa ng talata, hala, ako na magpapaliwanag. Hindi ganon. According dapat ang paliwanag mo sa explanation ng mga apostol. Kasi ang dami nilang sulat eh. Mayroon kang sinabi dito na ang sagot na sa kabila nilang sulat. O anong sinabi niya sa pag-asa na buhay na walang hanggan sa Romans 8:24? Basahin natin. Sapagkat tayo iniligtas sa pag-asa. Datapot ang pag-asa na nakikita ay hindi pag-asa. Ibig sabihin, kung nakita mo na pala yung buhay na walang hanggan, hindi yung buhay na walang hanggan, pastor, na naghinip ka. Kaya't sino nga ang umaasa sa nakikita? Sa 25, ba't ka tumawa dyan? Datapot kung nasisira tayo sa hindi natin nakikita, kung makagayoy, hinihintay natin may pagtitiis, hinihintay pa natin yung pag-asa, yung life eternal, pastor. Hinihintay pa natin yan. Kaya nga sabi ni St. Paul, panghawakan mo yan. Kasi maaaring maiwala mo yan. Yung pinangako sa iyo ng Diyos. Sa paanong paraan pagkakasala? Kasi kapag nagkasala ka, you condemning yourself. Titus 3:11, sabi ni St. Paul, ito yung mga aral ni St. Paul na biblical talaga. Kaya nga conditional yung kaligtasan natin na natamo sa krus. Conditional yan. Kaya sabi ni Panginoon Kristo, manatili kayo hanggang wakas. Paano pag hindi ka makapanatili, ligtas pa rin. Yan ang problema sa inyo. Titus 3:11, knowing that he that is such is averted and sinneth, ang nagkakasala, being condemned of himself. Paano pag nagkasala ka, condemn ka, may kondima bang nasa langit? Diba naman? Kaya nga ang aral ni Panginoong Kristo, pastor, manatili. Sino sinabihan doon? Mga ligtas na, mga apostol. Hindi ikaw, hindi ako, mga apostol. Although, para sa lahat ng mga mananampalataya yung message, pero yung direktang sinabihan ni Panginoong Kristo doon, mga apostol, manatili kayo. Huwag mong sabihin mga Israelita lang. Sabi nga dito sa John 15 sabi niya dito, mga Israelita lang daw. John 15:3, mga Israelita ba ito?
Nalinis na kayo. Nalinis past tense. Buhay pa siya dyan eh. Nilinis ba niya mga Israelita anong buhay pa siya? Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Sabihin mo mga Israelita yan, hindi yan mga apostol. O anong sabi niya sa mga apostol? Manatili kayo sa akin. Ba't niya sasabihan kung sigurado na yung mga apostol na hindi na talaga maiwawala ang kanilang kaligtasan kung hindi sila manatili? Kaya nga sa tuwi, sabi mo ang ama, hindi daw nagtatakwil ang ama. Anong hindi nagtatakwil ang ama? Ako ang tunay na puno, sabi ni Panginoong Kristo. At ang aking ama ang tagapag-alaga. Sabi niya, ang ama, hindi na yun nagtatakwil. Anong sabi sa to? Inaalis niya. Sino yung niya? Yung ama. Ang bawat sanga. Sino yung sanga? O sa 5. Sa 5, sino yung sanga? Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Apostol ang sinabihan niya dyan. Kayo ang mga sanga. Wala ka pa naman dyan, pastor, para sabihin mong ikaw yan. Huwag mo sabihin mga Israelita yan. Sino yung kayo? Yung mga kausap niya, mga apostol. Kayo ang sanga. Anong sabi sa to? Inalis niya ang bawat sangang hindi magbubunga. Mga ligtas yan. Huwag mo sabihin hindi ligtas yan. Tapilok. Kaya nga, yung aral na iyan, nagmula lang yan sa pinanampalatayaan mong si John Calvin. Kaya nga, pero reform ka pala, akala ko Calvinism ka talaga, pero reform ka. So, nagbago na naman yung theology mo. Kasi reform ka na. O ano yung ni-reform nyo? Hindi na namin alam. So, pabago-bago kayo ng theology kasi reform nga eh. Ang sabi ni St. Paul, iisa lang ang theology. Iisa lang ang aming turo. John 15, sa 1 Corinthians 15, iisa lang ang aming turo. Sa Galatia 1:6, only one gospel. Ba't sa inyo may reform? So, from John Calvin, kayo ka John Calvin, ano na yun eh, reform na yun eh, plus dumagdag ka pa, another reform. So, hindi naiisa yung gospel. Objection din, moderator. Objection na, proceed. Mag-focus din siya sa kanyang topic. Dahil kanina sinagot niya ako, so bumalik ako sa topic, pero kung gusto niya na mag-out of context kami, deal din ako dyan. Okay. Counter objection doon. Counter objection Mr. Moderator, hindi out of topic ka yun. Hindi out of topic yun kasi tinris ko lang ang kaniyang pananampalataya, Mr. Moderator. Katulad ng ginagawa namin na tinitris namin ang pananampalataya namin sa Bible. Malinaw yung pananampalataya niya galing kay John Calvin, tapos reform Calvin siya. Okay. So another theology na naman yan. Masakit talaga yung Mr. Moderator, yung sugat pag nalagyan ng alcohol. Tiis lang. Okay, so hindi judgment. naman ako nasaktan, moderator, pero kung gusto niyang hamunin ako sa totoong iglesia, pwede kami mag-debate at mag-schedule doon. Okay, so judgment muna ako mga kapatid ha. So again dito, syempre focus sa topic, however, yung mga nababanggit bro, gaya ng unang paggamit doon sa sa purgatory and doon sa tapos dito din sa kabilang panig doon sa Reform and Calvinism mga kapatid. As long as hindi masyadong humaba at nababanggit lang naman, pinapayagan ko pa yan mga kapatid. So proceed pa din Brother Junri. You can object pa din Brother Lloyd. Proceed bro. Yes, maraming salamat Mr. Moderator. Last 5 minutes. Maraming salamat. Actually hindi naman po yun out of topic. Kasi hindi ako nag-topic ng ibang doktrina niyo. Nag-focus lang ako sa pinagmulan ng doktrina mo. Sabi mo kasi ang pagpakilala mo pala kaganina, akala ko kasi Calvinist ka talaga, hindi, reform ka na pala. So another theology na naman yan kasi reform nga eh. Di ba? So hindi na talaga yan originally sa apostle kasi nag-reform na. Sabi basahin nga natin ang Ebanghelyo. Ilan ba ang Ebanghelyo? O basahin natin na Galatia 1:6. Galatia, sana may taga Galatia. Galatia 1:6. Basahin natin to. Ilan ba ang Ebanghelyo? Wait lang ha. Ayan, sabi dito. I surprise that you in no time at all you are deserting the one who called you by the grace of Christ and are accepting another gospel. Actually, there is no other gospel.
But I say this because there are some people who are upsetting you and trying to change the gospel of Christ. There is only one gospel because there is no other gospel according to St. Paul. No other gospel but may reform. So malinaw mga kapatid. Malinaw. Yung paniniwala niya, hindi yan galing sa mga apostol. Kasi reform na nga eh. Ano ang nire-reform nyo? Di ba? Kaya delikado po yan. Sasabihin mo na hindi na maaaring maiwala. Ganina, tinanong kita sa tupa eh. O yung bang mga tupa? Kapag tupa ba? Yun ba yung mga iniligtas na? Sabi mo, yun yung mga tinubos na. Alam mo ba na may hula sa Old Testament na may mga tupang tinubos na itinakwil? Yes daw, alam niya. O di, kung alam mo pala, di sangayon ka na mayroong mga nailigtas na sa krus na naitakwil pa. Hindi daw yun mga tunay na tupa. Ano hindi yung mga tunay na tupa? Ay sabi mo pa nga eh, kasasabi mo lang eh. Yung mga tupa na tinubos, ayun ang tanong ko sa iyo eh. Hindi mo pinapakinggan ng maayos. Una kong tanong sa iyo, yun bang John 10, 28, 29 na kinote mo, yun ba yung mga tupa na yun? Yun ba yung mga iniligtas? Sabi mo, yes, yun. Okay. Question. Alam mo ba sa hula ni San David na may mga tupang tinubos na itinakwil? Alam mo, hindi alam. Alam doon niya. Nakalimutan ko lang itanong kung anong talata eh. For sure, hindi niya alam yan. Alam doon niya. Okay. Kung alam mo pala, susangayon ka na ngayon na may mga tupang na iligtas, na itubos na inaitakwil pa. Hindi daw yung mga tupa, mga tunay na ligtas. Paano naman yan? Kakasagot mo lang sa akin na yung mga tupa na yun sa John 10:29 yung mga iniligtas na eh. Mga tinubos. Yung term na tinubos, sinabi ko yun. Tinubos, ibig sabihin iniligtas na sa krus. Sa hula, mayroong mga tupang tinubos na itakwil. Alam mo ba yun? Alam daw niya. O bakit tumututol ka na may mga tupa pa lang na natubos na sa krus pero naitakwil pa? Kaya nga, there is always a condition. Conditional po ang kaligtasan na natanggap natin. Tandaan po natin palagi ang sinabi ng Panginoong Jesucristo, manatili kayo sa akin, manatili kayo sa akin. Ang sino mang makapanatili hanggang wakas yan. Ang siyang maliligtas, John 10:22, John 13, Mark 13:13. At even in Revelation 10:22. No? Ang sinabihan na doon, mga ligtas na yun. Revelation 10:22, anong sinabi niya doon? Pahihirapan kayo ni Satanas, kukulungin kayo ng 10 araw. Manatili kayo hanggang tapat, hanggang kamatayan at bibigyan ko kayo ng buhay. Always may condition ang kaligtasan. Kasi ang ganap na kaligtasan na sa langit. Ang pinag-uusapan natin dito sa lupa eh. Sa lupa, kaya nga sa nag-usap tayo, kung ano talagang tema, sabi ko, ilagyan mo ng lupa yan. Kasi hindi ako tututol kung ang kaligtasan na sinasabi mo na sa langit. Alam nga naman, ihulog pa yung nasa langit na. Kumasa ka na sa lupa. Ang ganda talaga ng laban natin. Kaso hindi mo yung mapapatunayan. Pastor, ang mangyayari ngayon, matatapos na itong debate na ito, puro ka na lang assumption. Tingnan mo, yung buhay na walang hanggan mo na hindi na may wawala. Nung tinanong kita, 10 seconds. Doon ka na lang sa 10 seconds kasi hindi mo kayang tindigan yan eh. Sinabi ni St. Paul panghawakan. Pag sinabing panghawakan, may tendency ba yan na mawala? 10 seconds. 3 beses kitang tinanong, baka magbago ka ng wala, 10 seconds ka na lang talaga. Bakit? Hindi mo kayang tindigan yung pananampalataya mo. Time. Maraming salamat, Mr. Moderator. Okay, so tuloy-tuloy tayo mga kapatid. Dako tayo sa 7 minutes na cross ng ating affirmative. Pastor Lloyd ng Reformed Calvinist, your time start now. Okay, so ang 10 seconds ba ay labag sa rules ni Brother Russia? Hindi naman siya labag sa rule. Hindi naman siya labag sa rule. Hindi siya labag sa rule, pero hindi mo natindigan ang iyong pananampalataya. Dapat hindi ka gagamit ng 10 seconds kung kaya mong sagutin yung tanong ko sa iyo. Next question. Mas nga bang gumamit ng 10 seconds? Hindi nga. Pero hindi siya nagpapatibay sa stand mo. Ang ginawa mo na lang, alibay. Kasi hindi mo kayang tindigan kung bakit sinabi ni St. Paul na panghawakan ng buhay na walang hanggan. Ngayong sa'yo, hindi na mawala. Kontra yun eh.
Next question. Next question. Sa parable of the talents, ito ba ay patungkol sa kaligtasan? No, pero may paniningil dyan. Ang sabi mo, si Kristo maniningil. Hindi maniningil. Pero malinaw dyan sa parable of the talents, may paniningil. At ikaw, tinanong kita sa Matthew 5:26, sabi mo, naningil siya dyan. So, kontra ka sa sinabi mo nung una na hindi maniningil, bagkus naningil pala. Next question. Next question. Ibig sabihin ang tubo ay kaligtasan? Maging ano siya, root of kaligtasan. Yung tubo na yun, root of kaligtasan, pero hindi yan ang tema natin. Ang tema natin, kung mawawala ba ang kaligtasan na natamo natin sa cross. Back to the topic. Next question. Ibig sabihin doon po sa parable of the talent, sabi nyo naningil siya, may 10, may 5, at may 1, may 10 ba na kaligtasan at 5? Mr. Moderator, I guess hindi na siya inline. Hindi na siya inline. So back to the topic na lang. Gusto mo pag-usapan natin yan next time? Objection, moderator. Okay, counter objection, proceed. Hindi na daw May inline. man o hindi, dahil sa pangalawang pwede niya pong sagutin. Dahil ginamit niya Okay. po kanina. Okay, so ganito mga kapatid, again, any observation sa kabilang panig, even is it follows or not, tinatanggap pa din yan na moderator as a valid question. However, you can use your 10 seconds kung talagang merong problem sa tanong. Yes, Brother problematic Junrey? yung Mr. Moderator. Hindi rin kasi Gagamitin parang mo ba? lumayo na. Baka umabot na kami sa utang sa Metrobank Okay. yan, Mr. Moderator. Okay, so next question. Okay, so ayon po sa John chapter 10, verse 11, may tupa po ditong nabanggit na inalay ni Kristo ang kanyang buhay. Sa John chapter 10, may nababasa ba na yung tupa ay hindi tinubos ni Kristo? Mr. Moderator, clarification. Time stop. Clarification, pero depende yan sa kabila kung paano niya John 10:11 o John 10:28-29 kasi doon kasi ang pinag-usapan ka kanina eh. So sa John 10:11 anong pinakatanong niya sa John 10:11 or kung tanong niya doon ba sa John 10:28? No, medyo nalito lang ako kasi Okay. nag-shift kasi ng verse eh. Pastor Lloyd, ika-clarify mo ba or doon ka pa rin sa tanong mo? Okay, so doon pa rin sa tanong, Bro Rasya. Okay, proceed. Simple context lang ang 11 tsaka 29 tsaka 27 to Okay. 29. Sige. Okay, so yun daw. Bro Junrey, yun lang yung clarification mo. Paki-ulit nga Mr. Moderator Ulit yung kanyang tanong. Ng tanong, naka-time stop pa din. Sa John chapter 11, John 10:11, may nabanggit diyang tupa na inalay ni Kristo ang kanyang buhay para sa kanila. Meron ba diyang tupa na hindi naligtas? Meron ba daw? Well, kung pag-aalay ang pinag-uusapan, ligtas yun. Pero ayon sa hula, may mga iniligtas nga natakwil pa. So hindi nga hindi nga yun kasiguraduhan na nailigtas ka na hindi na may wawala. Wala namang problema doon na ligtas yun. Yes, iniligtas yun. Pero ang question dyan, nakapanatili ba yung ligtas na yun? Kasi sa hula kasi, itinakwil, may Next naitakwil na naligtas na. Yun ang hindi mo alam. So yan ba ay nangyari sa lupa o sa langit? Sa lupa o sa langit? Yung pagliligtas nangyari sa lupa at Lupa. mangyayari din yung pagkatakwil sa lupa din. Kaya nga ang pag-uusap natin sa lupa eh. So wala nga dito, wala nga one save always save. One save always save kasi stand mo eh. No? Hindi na talaga mawawala. Sa Bible mawawala nga eh pag hindi ka nakapanatili eh. Mawawala nga eh pag hindi Next ka nakapanatili. Conditional. So sa John 10, pagdating po sa 27 at 29, binigyan sila ng buhay na walang hanggan. Ang tupang tinubos ay binigyan ng buhay na walang hanggan. Saan doon isisingit mo yung nawala ang kaligtasan? Doon sa mga hindi makapanatili, kung hindi nga makapanatili. Kasi ang turo ni Panginoong Jesucristo hindi naman nanatili sa John 10, may John 15. Ang sinabihan niyang tupa, yun din yung sinabihan niyang sanga or bunga sa John 15. At sinabi niya doon sa 15, kayong mga tupa or sanga, manatili kayo sa akin kasi kung hindi nga sila makapanatili, John 15:6, impyerno sila. Next Kaya question. nga walang certainty. Next question. Tapos saan ang binabanggit mo na may tupa na itinakwil at hindi tunubos ayon sa propesiya? Anong talata? Mr. Moderator, mamaya ko ibibigay. Time Mamaya ko ibibigay yan kung mamaya ko ibibigay yan kung aaminin niya na hindi niya alam. Okay,
Alam ko, hindi po yan, Bro, affirmative. hindi po yan sa propesya ni David. Yan po sa Book of Ezekiel, chapter 34. Pero yan po Okay. ay tumutukoy sa hindi totoong tupa ni Kristo. Okay, so ganito mga kapatid. Ang question kasi dito yung sa talata. However, yung sa kondisyon ng kabilang panig ay ang moderator ay hindi nangingialam sa ganyan na kondisyon mga kapatid. However, yung sasagot ko lang ha, yung gusto kong madinig. So, Brother Junri, proceed ka sa sagot or next question, bro? At 10 seconds, Mr. Moderator. Proceed. Oh, much better, Mr. Moderator. Mag-change na lang siya ng question kasi mapapahiya siya, hindi Ezekiel. Next question. Okay, so kung hindi Ezekiel, saang talata ito? Dahil ikaw ang nag-rise up, ikaw ang nakakaalam, ngayon ilatag mo saang talata malalaman na itinakwil ang tupa ni Kristo. Mr. Moderator, objection. Objection, proceed. Ang sinabi, hindi ko Negative sinabi na itinakwil ang tupa ni Kristo. Ang sinabi ko, may mga tinubos na naitakwil. Mr. Moderator, yun ang Okay. aligning ng aking questioning sa kanya kanina. Hindi kasi nakikinig eh. Okay, affirmative, meron ka bang counter objection or magre-rephrase ka ng tanong? Wala, diretso sa tanong. Okay, so ang judgment natin dito, yun pa din yung tanong mga kapatid at para sa moderator, valid question pa din. Even para sa kabilang panig ay kulang or tama. Bro Junri, sasagutin mo ba or 10 seconds? Next question na Mr. Moderator, nasagot ko na by Next question. using the objection. Okay, saan? Next question. Ay, sorry. Next question Okay. na, proceed. Saan ang itinubos ni Kristo na tupa na itinakwil? Okay, yon. Okay, so ibigay Saan? natin ang talata para malaman kasi kahit ano-ano pinagsasabi, umabot kay Ezekiel, hindi daw si David. Si David nagsabi, ano ka ba? Basahin ko Mr. Moderator kasi naghanap siya ng talata. Okay, sabi dito si Salmo 74:1 hanggang 2. O Diyos, bakit mo itinakwil kami magpakailanman? Bakit ang iyong galit ay umuusok laban sa mga tupa ng iyong Next question. pastulan? Alalahanin mo ang iyong kapisanan. question. Next question na. Sige. Okay, so Ulitin mo yung tanong. yan po ay okay. Sige. Mamaya itutuwid natin yan. Dito tayo sa John 15. Sa John 15, ilang sanga ang nabanggit? Ilan daw? Isa lang ba tumutukoy sa mga apostoles? Kayo'y mga sanga, John 15:5. Ako ang ubas, kayo ang mga sanga. Refer sa mga apostol na kausap niya. Wala siyang ibang kausap dyan. Apostol lang. Kayo mga sanga, kayo. Refer sa mga apostol. Next question. Next question. Sa verse 2, may sinabi po diyan, hindi namumunga. Sino ang hindi namumunga? Ang mga apostol ba? Refer sa kanya mga kausap. Babala yun. Ano ka ba? Babala yun. Ang kausap niya dyan, mga apostol lang naman. Wala naman siya ibang kausap eh. John 15:1. Ang tunay na puno, ang ubas at ang aking ama tagapag-alaga. Inalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga. Sino yung mga sanga na yun? John 15:5. Kayo ang mga sanga, mga apostol yan. Mga apostol yan. Siya mga apostol ang kausap niya dyan. Next question. So sa Last sa 1 verse 2, minute. ang hindi namumunga ay mga apostol. Yung namumunga sa verse 5 at verse 8, Babala apostol pa rin ba yan. yan? Wait lang. Wala pa pala. Apostol Okay, ba next daw? question. Sige, patuloy, Pastor. Sorry, hindi na-excite ako, na-excite. Sorry. Okay. Time stop na, Pastor. Kung sa verse 2, ang hindi namumunga ay apostol. Sa verse 5 at verse 8, ang namumunga, apostol pa rin ba? Objection, Mr. Moderator. Objection, proceed. Okay, naglalagay ng konteksto sa bunga nga ko. Ang sinabi ko, babala sa mga apostol. Ang kausap dyan, mga apostol. Hindi ko sinabi na yung mga hindi namumunga ang apostol. Babala Okay. sa mga apostol yun kasi apostol ang mga kausap. Ang sabi, ang hindi, ako ang ubas, kayo ang sanga. Ang Okay, hindi, ang sanga hindi nagbubunga, itatakwil ng ama. Sabi mo, ang ama hindi nagtatakwil. Okay. Baliktad ka. Okay, meron bang counter objection or magre-rephrase ng tanong? O sige, tapos dito na lang, re-refresh ako ng Proceed. tanong bro. Time ratio. Okay, dito sa verse 3, merong nabanggit na kung saan ay nilinisan. Ito ba'y tumutukoy sa mga apostoles? Apostoles yan, hindi yan nilinisan, Apostoles. nalinis. Sabi dyan nalinis. Nalinis. Ibig sabihin, past tense na, kahit sa English yan. Sa Good News Translation English. So sabi dyan, Wait lang. you have been made So, ibig clean sabihin, already. wait lang. Objection, Wala. Mr. Moderator, objection. Nilinisan ha? Wait lang, Pastor Lloyd. Objection. Objection, proceed. Yes, hindi pa ako tapos mag 20 seconds answer, Mr. Moderator. Masyadong excited si Ah. Pastor. So,
Hindi pa tapos, Pastor Lloyd. Continue pa ito, Brother Junri. Okay, sabi dyan no, sa English, you have been made clean already. Ano ba yung already? Tapos na. By the teaching I have given you. Sino bang binigyan niya teaching? Apostle. Next question. So pag nalinisan pwede pa palang maging madumi muli sa paningin ng Diyos? Yes, Pwede ba? kapag hindi makapanatili. Kasi anong sabi ni Panginoon Kristo? You cannot do nothing apart from me. Kaya nga dapat manatili. Maraming salamat. Hindi nakalusot. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating second stage ng debate. At shoutout mo na mga kapatid sa ating nasa live kay Te George Anebar. Congratulations Bro Junri. Kay Dave Mateo, alangan naman sa comics magbasa. Shoutout din kay Meche Lada. Ang Biblia ang kumpal tama kakatoliko kasi sa time na yon sila ay nasa kapangyarihan. Shoutout din kay Pastor Aris Imbat. Sabi na nga ba sa Book of Psalms ang mga babasahin, mali ang unawa ng mga katoliko. Shoutout din mga kapatid dito kay Champ Fernandez at kay sino pa to? Pastor Rene Medel, nasasagot ni Pastor ang tanong ng tama. Shoutout din kay Erel Matt, punga-punga na si Junre. At okay mga kapatid. So tuloy-tuloy tayo dito at dako tayo sa final conclusion. Mauna dito si Brother Junre bilang negatibo na ang kaligtasan na natamo natin sa lupa. Wait lang ha, sign ko muna ulit. Ang topic natin, patutunayan ko na ang kaligtasan na natamo natin sa lupa kailanman ay di mawawala. Brother Junri, bilang negative, your time start now. Sabi na sa'yo, Pastor, mag-change ka na lang ng tanong para hindi ka mapapahiya eh. Lalo ka tuloy na pahiya na wala kang alam sa Bible pala talaga. No? Ezekiel daw, nasa Ezekiel daw, hindi daw mga tupa ni Kristo. Sabi ko, i-change mo na lang para hindi ka mapahiya. Eh, talagang challenge mo ako. No? Eh, hula yan. Sino nagsabing hindi hula yung Old Testament? Hindi hula yan. Mahiya naman kayo. Nag-aaral kayo ng Bible, tapos sabihin nyo ang Old Testament, hindi hula yan sa New Testament. Mahiya naman kayo eh. Ano ba naman kayo? Basahin natin ang 74:1 hanggang 2. Hula yan sa darating na panahon. Dahil ang Old Testament is shadow of the things to come. Hindi kasi kayo marunong sa exegesis eh. 74:1-2. Ano sabi ni David sa kanyang hula? O Diyos, bakit mo itinakwil? Itinakwil. Sino ba itong mga itinakwil? Kami, magpakailanman? Magpakailanman itinakwil? Sino ba ito? Bakit nang iyong galit ay umuusok laban sa iyong mga tupa? Hindi na tupa ni Kristo. Mga tupa yan sa iyong pastulan. Hindi ba yung mga tinubos o sa dos? Alalahanin mo ang iyong kapisanan na iyong binili ng una na iyong tinubos upang maging lipi ng iyong mana. Tapos sabihin mo hindi kay Kristo, maging lipi ng mana hindi kay Kristo. At ang bundok ng Sion na iyong tinahanan. Di ba? Sabi ko sa iyo, wag mo na lang ipagpatuloy yung challenge question mo kasi mapapahiya ka. Anong Ezekiel? Sabi pa niya, hindi si David. Tatawa na lang ako no? Ay, again mga kapatid, no? John 15, talagang idinideny na hindi mga apostol daw. Mga apostol ang mga kausap dyan. Ano ba naman to? Binabalaan ng apostol, nilinis na kayo sa aking salita. Ay, ano nga natin to? Ano ating to? I-exegete natin to para maunawaan pati ng mga kampi sa kanya. Ano sabi dito? Nalinis na kayo. Sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo, nalinis na, natapos na. Tapos sabihin mo hindi apostol? Meron ba bang nilinis ang Panginoong Jesucristo maliban sa mga apostol nung hindi pa siya namatay? Ano ka ba naman? Sabi niya dito, manatili kayo sa akin dahil mananatili din ako sa inyo. Mga apostol ang kausap dyan. Dito tayo. Sino doon itong sanga? Sino doon itong sanga sa Sino daw itong sanga na ito? Hindi ba itong mga apostol? Naku, hindi talaga nakakaunawa, no? Inalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga. Mga apostol ba daw yan? Ang sinabihan dyan, mga apostol, pero hindi ko sinabi na yung mga apostol hindi nagbubunga. Babala yan sa mga apostol kapag ang mga sangang hindi nagbubunga, ano ang gagawin? Aalisin. Sino ang mag-aalis? Ang Ama. Nasabi niya, ang Ama daw hindi mag-aalis ng mga mananampalataya. Hindi daw mag-aalis. Sino ba yung sanga?
Sino tong sangang sinasabi dito? Idirekta lang yan sa 5. O sabi ni Panginoong Kristo, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Sino sinasabihan niya dyan? Ibalik natin sa 3. Nalinis na kayo. Sino yung kayo? Mga apostol. O bakit sasabihan ni Panginoong Kristo ng ganyan kung talagang sigurado ng kanilang kaligtasan kahit hindi sila makapanatili? Yan ang question dyan. Paano kung ang mga apostol hindi makapanatili tulad kay Judas? Anong mangyayari sa kanila? Langit pa rin? Diretso na siya sa 6. Anong mangyayari sa 6? Sa 6. Ito yung exegetical, mga kapatid. Sa 6. Ang hindi nananatili sa akin, gaya ng sanga ay itinatapon at natutuyo. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon at inihahagi sa apoy at sunog na sunog. Hindi ligtas na ligtas ang hindi makakapanatili. Kaya nga mga kapatid, ang kaligtasan na natamasa natin sa krus, kondisyonal. Sabi ni Panginoong Kristo, ang mananatili hanggang wakas ang siyang maliligtas. Matthew 10:22 and Mark 13:13. Kaya yung stud ni pastor, bagsak. Parang templo na binagsak sa Matthew 24, mga kapatid. Yun lang, maraming salamat at naway marami kayong natutunan. God bless po sa ating lahat. Back to you, Pastor, Mr. Moderator pala. Okay. Dako tayo mga kapatid sa final conclusion din ng ating affirmative sa kanyang pinatutunayan na ang kaligtasan na natamo natin sa lupa kailanman ay di na mawawala. Pastor Lloyd ng Reform. Your time start na, Pastor. Okay, alam mo talaga na hindi marunong tumingin ng context ang aking kalaban. Dahil ang Psalms chapter 74, yan po ay patungkol sa judgment ng Diyos at hindi po yan sa tupa ni Kristo. Wala ka diyang Kristo na mababasa. Yung Kristo nandun po sa John 10. Tapos pangalawa, ay ayaw niyang gamitin ang 10 seconds. Nilalabag niya po ang rules ng debate. Hindi po siya tapat po dito. Tapos gumamit siya ng 10 seconds. Tapos yung tinutukoy naman po doon sa work out your salvation with fear and trembling, nandun na po ang kaligtasan. Kundi ipakita at isabuhay niya na lang yung kaligtasan na kanyang natamo, hindi na to work for. Kaya mali po siya diyan. Tapos dito po sa John 15, hindi niya inalam na sa verse 2 mayroon pong namumunga. Tapos dito sa verse 5 at verse 8, mayroong namumunga sa verse 5 at verse 8 at verse 2. Patungkol po yan sa tunay na pananampalataya. Kaya nga sila namunga, may pagbabago. Yun po yung totoo. Sa verse 2, may hindi namumunga. Ito po tungkol sa mga Israelita na hindi nila tinanggap si Kristo. Kaya nga, tinanggal sila ng Ama kasi hindi po sila totoong mga ulibong sanga. Kaya nga sila tinanggal. At yun po yung itinapon sa linaw ng apoy. Wala po doong namumunga na itinapon. Yung itinapon, yung hindi totoo. Tapos, mayroong mga sanga po doon na nilinisan, mayroong pruning. So, ibig sabihin, 3 sanga yung nasa John 15. Hindi lang po yan iisa. Yung hindi namumunga, patungkol po yan sa mga Israelita na hindi nila tinanggap si Kristo. At yung namumunga, yung kasalukuyan na mga apostoles ni Kristo at yung nilinisan ay yung mga bagong mga mananampalataya ni Kristo. Kaya pag-aralan nyo mga kapatid, yung konteksto po dyan, wala po diyang nabanggit na yung namumunga ay tinanggal sa puno. Tapos dito po makikita po natin, may binagsak daw siya. Wala naman siyang may nabagsak. Ikaloob ng Ama na iligtas, hindi niya po yun natutulan. Tapos, yung pagtubos po ni Kristo, yung tupang itinakwil. Mayroon pong tupang itinakwil sa Ezekiel chapter 34, itinakwil sila ng kanilang tagapastol. Dahil yung mga tagapastor po doon, yun po yung mga pari na yon. Na yung sarili lang nilang inaatupag pero hindi nila inaatupag yung tupa ng Diyos, hindi pa tupa yun ni Kristo.
Alam naman natin yung tupang itinubos at inalaya ni Kristo ang kanyang buhay sa John 10 pagdating po 27-28 binigyan ng buhay na walang hanggan. May buhay po yun na walang hanggan. Hindi lang po yung nagsimula ngayon, kundi panghabang buhay po yan. So, dito mga kapatid, makikita po natin na kung saan ay malinaw na wala po siyang natibag. Dahil pag na wala po ang kaligtasan ng tao, yung pangako po ng Ama na buhay na walang hanggan hindi totoo. Yung pagtubos po ni Kristo, naging failure po siya. At umasa lang na nagbabaka sakali na baka ko sila iligtas. Yung pagtubos ni Kristo, kasiguraduhan po yun. Hindi po yun pagbabaka sakali lang. Tapos yung silyo ng banal na espiritu, hindi po yan nawawala. Sa Old Testament, coming pa lang, hindi pa po dwelling. Sa New Testament, guarantee po yan hanggang sa araw na matanggap natin ang kaganapan. Ano po yun? Yan po yung glorified body. Pero yung salvation, nandyan na po. Kaya nga po, guarantee, down payment. Ibig sabihin, may silyo ka na po ng banal na espiritu at kailanman hindi na po yan Last mawawala. 1 minute. Noong panahon na nagkakasala ang tao, dalawa lang po ang posibilidad na pwedeng mangyari sa kanya. Pag siya'y totoong ligtas, didisiplinahin po siya ng Diyos. Pero pag hindi, kukunin po siya ng Diyos para po kaysa mawala kanyang kaligtasan, mas maaga na lang siya kukunin ng Diyos. So nakikita po natin dito mga kapatid, wala po siyang binagsak dahil yung tinubos ni Kristo, yung pinangakuan ng Ama, yung sinelyuhan ng banal na espiritu, kailanman po hindi po yan nagiging failure. Kung nagiging failure man yan, mali ang pagkakaunawa nyo po sa talata. So yun lamang po mga kapatid, pagpalain po kayo ng ating may kapal. Okay. So dyan nagtatapos mga kapatid ang debate natin between Reform, Calvinism mga kapatid versus Roman Catholic Church. So before natin end yung ating live, syempre gusto ko muna kayo magpasalamat sa ating nasa live. Unahin natin si Pastor. Okay, so maraming salamat po sa sumabaybay ng ating live. May gusto lang po akong hamunin si Tijo. Anong topic na gusto niya? Malabo daw ang sulpot. So, gusto kong topic kung sino po ba yung totoong sulpot. Patungkol po kung sino ang totoong tatag ni Kristo at hindi. So, sino man ang gustong tumanggap po nito, bukas po tayo sa pagtanggap. At kung gusto niyo po akong i-follow, visit niyo lang po Pastor Lloyd Labrador Solatorio. Tapos maraming salamat sa aking katunggali. So, nawa ay may iisa pa po kaming topic na pwedeng pag-usapan. At maraming salamat Bro Rasya sa patas na pagmo-moderate ninyo. So, God bless po. Pagpalain po kayo ng ating may kapal. Doon po sa comment section, Pastor Ares, tsaka Pastor kanina, si Pastor Arnel, tsaka maraming salamat po sa sumubaybay ng debate namin ngayon. God bless po sa inyo lahat. Okay, Brother John Ray, salamat din bro. Yes, papurit pasasalamat una sa Panginoon at pasasalamat din ako kay Pastor Lloyd, no? At least nagbunga po yung amin pong pinag-usapan. Humingi lang ako ng dispensa Pastor, no, kung medyo naging brutal ako kanina, medyo mayroon ako mga nasabi na I know masakit po, no, pero pasensya po, dala po yun sa init ng ating emosyon sa pagdidebate. Pero ano po yun, may kasamang pagmamahal po yan, Pastor. At pasalamat din ako kay Brother Russia, no, sa oras at panahon. At syempre sa lahat din ng mga viewers ni Brother Russia dyan sa Russia TV. Maraming salamat mga kapatid sa pagsubaybay, sa panonood. Naway marami kayong natutunan, no? Ang amin pong talakayan ni Pastor Lloyd ay pagpapahayag ng aming kanya-kanyang pananampalataya. Ang judge po dito, hindi po kaming dalawa, kayo po. Kayo po ang magtimbang kung sino po sa tingin ninyo ang tama sa aming dalawa. Nasa inyo na po ang hukom. At syempre, pasasalamatan ko rin ang Punto por Punto team na palagi pong nandito kapag tayo po ay nasasabak sa ganitong diskusyon. Maraming salamat, lalong-lalo na kay Brother Jando, Father Darwin, Brother Wendell at sa mga kasamahan ko. And shout out po sa lahat ng mga kaabag. Maraming salamat and back to you, Mr. Moderator. Okay, so
Russia TV gusto din magpasalamat sa lahat ng sumusuporta at laging naniniwala pa din sa ating pagmo-moderate. Kung gusto niyo sumali sa ganitong gawain or maghamon man sa dalawang ito, so meron ngang hamon si Pastor Lloyd at syempre kay Brother Junry din sa punto por punto mga kapatid, at pwede niyo akong gamitin as mediator sa iyong pag-uusap. Basta sumasang-ayon na kayo sa lahat ng patakaran ng platform ko mga kapatid. Kasama doon yung mga kondisyon ng ating debatista. Syempre meron yan. Syempre yung inyong mga obligasyon mga kapatid. So please follow these two gentlemen here mga kapatid. Si Pastor Lloyd, meron nagla-live siya. Si Brother Junry din, syempre sa punto por punto. At syempre nagpapasalamat ako sa punto por punto na lagi akong na-invite sa kanilang platform mga kapatid dito sa kanilang Zoom para mag-moderate ng mga debate. Please subscribe yung ating YouTube channel, Russia Debates TV, dahil nandun lahat yung ating record mga kapatid. Kasama na ito. At syempre, pakifollow na din sa aking profile, Russia Vista mga kapatid, dahil dito ako laging nagla-live. So, ulit, maraming salamat. At this is Admin Russia ng Russia TV and we're out.